Kung naghahanap ka ng mura na phone, ito ang mga sulat na nakasale at saka mga bagong phone na mabibili nyo sa Shopee ngayong 11/11. Tara, listen natin to. So this will be a 3-part video in collaboration with Shopee para mapag-usapan yung mga phones na pwede nyo mabili through Shopee na nakasale ngayon or yung mga newly released phones lang. So syempre, mas sulit to kung bibilhin nyo ngayong 11/11. Syempre, para mabili nyo ang mga phones na nakalista dito sa video, i-check out nyo yan through YouTube Shopping. Nandito sa baba ng video na to, makikita nyo yung mga icons dyan na meron yung mga phone. Tapos kapag pinindot nyo yan, i-dedirect na kayo nyan to Shopee na syempre, yung mga links na pinili ko ay yung official Shopee stores ng mga phone na to para panatag kayo whenever you're buying a phone. Lahat ng mga phones na ililista natin dito sa video either nakasale talaga ng matindi since na-release sila o kaya yung bagong release pa lang, so syempre fresh na fresh pa talaga. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling makatulong sa inyo ang video na to, sana naman i-like at i-share nyo na rin. For now, simulan natin dito sa pinakaunang phone sa listahan, ang Itel Super 26 Ultra. So yung Itel Super 26 Ultra, newly released phone lang ng Itel, as in talagang alam ko within this week lang since sa release ng video na to. At ayun nga, with Itel, nagde-deliver sila lagi ng mga budget-friendly or mga affordable phones para sa atin, pero malaban talaga ang performance. With Itel Super 26 Ultra, nakakakuha ka ng isang malaking 6.8-inch screen tapos AMOLED display na yan, giving you a better viewing experience. Mas pinatibay din siya with an IP65 rating, so with an extra dust and water resistance, mas panatag kayong gamitin ang phone na to. Aside pa dyan, meron siyang 50 megapixel na rear camera na nakakapag-deliver ng magandang photos, even zooming in on also in low light situations. Of course, with a 6,000 mAh battery capacity, magagamit nyo ang phone na to throughout the day na kahit naka one charge lang talaga kayo. Gumagamit siya ng Unisoc T7300 na chipset, giving you enough performance para magamit sa mga favorite social media apps nyo, media consumption, and also casual gaming na rin. And with the price of 9,399 pesos, nakakakuha ka ng isang sulit at malakas na phone under 10,000 pesos ngayong dulo ng 2025. Next phone on our list naman, isa sa mga pinaka-inaabangang phone models kada taon, ito ay ang Redmi Note 14 Pro 5G. Unahin na natin sa camera niya. With a 200 megapixel main camera, nakakakuha kayo ng magandang performance overall, even in low light, zooming in, and also meron pa siyang kasama na ultra-wide lens. So very flexible camera performance pagdating sa phone na to. Aside pa dyan, gumagamit siya ng Crystal Res AMOLED display, giving you also an immersive experience, especially when you're gaming. Syempre, ideal din na mag-game sa phone na to, given na meron siyang MediaTek Dimensity 7300 Ultra na chipset. Of course, if nasa labas kayo and gagamitin nyo ang phone na to, meron siyang 5G capability, giving you better connectivity, lalo na kung data ang ginagamit nyo. Ngayon, kung sakali namang nasa labas kayo at wala kayong masyadong kasamang charger, with a 5,110 mAh battery capacity, enough naman ito para one charge lang din kayo throughout the day. Tinest ko to in my review video, and fortunately, nag-improve na rin ang battery performance ng mga Xiaomi phone. Finally, with a Gorilla Glass Victus 2, you're getting that premium glass material na dito sa screen ng phone nyo para mas matibay pa siya lalo at mas panatag kayo. At ngayon patapos na ang taon, nag-markdown na ang Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G from 16,999 pesos down to 15,949 pesos na lang. And before we head to our next phone, kung sakaling plano nyo kunin ang mga phones dito sa video, again, pinapaalala ko lang na available sila through YouTube Shopping. So yung mga icons sa baba ng video na to, pindutin nyo lang para i-direct kayo niyan sa Shopee, at syempre yung mga link na pinili ko yung official Shopee stores ng mga phones na to para panatag kayo when online shopping. Next phone on our list naman ay yung budget phone from Samsung. Ito ay ang Samsung Galaxy A06 LTE. Kung kayo panatag talaga pagdating sa Samsung phones, pero gusto natin yung budget-friendly or affordable phone nila, wala nang mas magiging affordable pa kaysa sa Samsung Galaxy A06 LTE. With this phone, nakakakuha ka ng 50 megapixel main camera and then a 2 megapixel depth sensor that gives you enough performance naman to capture yung mga special moments sa buhay mo. With a MediaTek Helio G85 na chipset, definitely kaya na itong i-run yung mga social media apps mo. Syempre, good din siya for media consumption, lalo na meron siyang maganda at malaking screen, and also for casual gaming as well.
Not the best performance around, pero given na ito yung pinakamurang phone sa listahan na to, I'd say okay naman siya para sa kanyang presyo. With a 5,000 mAh battery capacity at hindi na naman ganun talaga kalakas yung chipset niya, matagal actually ang battery life ng Samsung Galaxy A06 LTE. At sa presyo, coming from 5,790 pesos down to 3,490 pesos na lang, talagang ito yung pinakamurang phone dito sa ating listahan. So kung naghahanap kayo ng tried and tested na budget phone, go for the Samsung Galaxy A06 LTE. Kung medyo nabitin ka naman sa performance ng Samsung Galaxy A06 LTE, syempre meron ding mga mas higher end models from Samsung. Isa na dito ay ang Samsung Galaxy A36 5G. Medyo mas mataas sa budget pero mas malakas naman ang performance. Unahin na natin sa kanyang chipset. With a Snapdragon 6 Gen 3 na chipset, kaya mo maglaro ng mas heavier games gumamit ng mas malalakas na app nang hindi ka nagkakaproblema using this phone. Dala pa ng malakas na chipset niya, with the 15 megapixel rear camera, kaya niya rin mag-record ng up to 4K resolution para sa kanyang videos and also take better photos with this phone. So even in low light situations, maganda rin ang performance niya and also even zooming in on this phone. Syempre, with the Samsung phone, gumagamit yan ng AMOLED display for better viewing experience. Yung pinakamalaking bonus about this phone yung kanyang markdown dahil coming from 21,990 pesos, nakakalaga na lang ang Samsung Galaxy A36 5G ng 13,947 pesos. Oh my God! Ang laki talaga ng markdown na nakuha ng phone na to. So kung sakaling hanap nyo talaga ng Samsung phone at gusto nyo yung magandang markdown, syempre go with the Samsung Galaxy A36 5G. Anyway, yun na lahat ng phone para sa first part ng video na to. Iilan lang to sa mga phones na mahanap nyo sa Shopee, mabibili na naka-solid markdown o kaya kaka-release lang, making it more sulit, lalo na kung plano nyo silang kunin ngayong Shopee 11/11. Again, kung sakaling nakapag-decide kayo dito sa apat na phones na to, available silang lahat through YouTube Shopping. I-click nyo lang yung mga icons, pictures, or parang links below at i-redirect na kayo niyan agad to Shopee. Syempre, yung mga pinili kong link na yan yung mga official Shopee store ng mga phone na to para panatag kayo when online shopping. Hopefully, nakatulong tong video na to sa'yo para malaman mo yung mga sulit na phones na mabibili ngayong katapusan ng 2025. Yun na ang aking video. Kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe, syempre naman mag-subscribe ka by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong ang video na to sa'yo, i-like at i-share mo na rin. Ako si Alvin, ang yung tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.